mapagpala at mainit na umaga po sa bawat isa. Naiinitan na po ba kayo? Nagsisimula na ulit yung summer. Para naalala ko, last week nakapang ano pa ako, parang lamig na lamig ako eh. Wala pang ano, pinagpapawisan ako. Yan. Kasama rin dyan yung init ng presensya ni Lord. Amen? Yan. Sino po nakaramdam ng init ng presensya ni Lord? Sasalamin ako para kita ko. Pwede po kaya kami sa mga young mommy? Yun yung tanong ko kanina kay Pastor eh. Pwede pa kaya kami sa mga young? Looking young lang po kami. Diba? At mananatiling looking young. Diba? Kasi pag kay Lord ka, amen, you will stay young. Diba? Kahit medyo nagkakaroon ka na ng mga gray hairs, yan. Nung una akong tumitingin sa buko, parang nadidepress ako. Sabi, ala, nagtutubuan na sila. Pero hayaan mo lang siya. Diba? Blessing yan ni Lord. Amen! Yan. Tanda yan ng mga pagpapalat biyaya ni Lord. Yun ang napakasarap kay Lord eh. Diba? Na kahit ano nangyayari sa paligid, nagdadaanan. Amen? Ang lakas mo ngayon, maya-maya, bagsak ka. Hinang-hinakan agad dahil sa mga problema. Pero alam niyo po ba, pag kay Lord ka, lagyan yung sustaining strength. Po ba? Yung provision, yung help na nagkagaling kayo. Laging nandun eh. Na pagkamas sa isang Kristiyano, hindi naman po talaga natin maiwasan hindi bumagsak. Amen? O, umami na tayo. Kasi lahat naman tayo, dumating yung point na, di ba, bumabagsak tayo. Pero ditong magsasabing bumabagsak siya. O, diba? Kahit anong lakas natin, may panahon, may oras na minsan nalulumbay tayo, nanghihina tayo, pilit ay ginugupo tayo ng mga suliranins. Yan. Kaya may S eh, mga suliranins. Diba? Ang dami daw, sabi natin Regine. Diba? Talagang kaliwat kanan. Yung mga suliranin. Pero sabi nga kanina, huwag ka daw titingin sa kaliwa, huwag sa kanan, dapat diretso lang. Amen. Huwag mong titingnan yung mga nangyayari sa paligid, ano man yan. Always look unto Jesus. Tingnan natin yung mga pangako ng Diyos. Amen, na naghihintay dyan sa ating harapan. Andyan lang lagi yun. Kasi pag tumingin tayo sa kaliwa, tumingin tayo sa kanan, lalo tayong babagsak. Amen? Kanina, during, before this word, nandun pa lang ako, pinaalala sa akin ni Lord kung paano niya kami tinulungan na unti-unti muling makabangon. Kasi talagang marami. Lahat naman tayo marami pinagdaanan. Amen? Kaya nga po yung topic natin for this month, rebuilding. Rebuilding lives. Kasi yung mga nagdaang taon, marami sa atin na sugatan, o hanggang ngayon, sugatan pa rin. Yung mga nagdaang taon, ang dami nating pasan-pasan. Kaya kulang lang, kahapang na. Hilahod na. Na alam ko, sa mga oras na ito, meron pa rin ganon. Kasi hindi ito nga amin, hanggang ngayon hilahod pa rin. Diba? Sa bigat ng dinadala. Minsan nararanasan po namin yan ni Pastor eh. Sa bagong business na ibinigay sa amin nila. Kailan po kalakasan namin yun everyday. Na-stretch lalo yung aming lakas. Diba? Mas nagiging healthy kami kasi grabe yung pawis namin. Nung umpisa, parang nagtatanong ako kay Lord, Lord, ito po talaga yung kalooban mo po sa amin. Pero as the days goes, na habang ginagawa namin yun, unti-unti namin siya na-enjoy. At nakikita namin yung pagkilos ni Lord, nakikita namin yung inihandang maganda ni Lord sa amin. Kasi dito sa binigay sa amin ni Lord, sa Source of Income, nagkaroon kami ng bagong ministry. Diba? So, yun yung blessing dun eh. We're not only blessed financially dahil dun sa business, at the same time, God bless us with another ministry. Ano yung ministry? We able to reach out other people. Eh, hindi naman talaga namin kilala, malalayo sa amin. Diba?
Kasi testimony rin to eh, na ginawa kasi kami nag-train doon sa mga bagong pumapasok doon sa tracking. Hindi ka kasi makakapasok doon sa tracking na ano namin sa Shopee na walang training. So lahat, ang papasok na bago, mag-ano kayo ng 2 days training. Hindi naman kami nag-apply para maging trainee. Trainor. Di ba? So ito na lang. Binigay na lang ng Panginoon. So another ministry. Di ba? Natitrain namin sila for that business. At the same time, babahagi na namin sila, na-extend namin yung pag-ibig ni Lord sa kanila. Amen? Kaya whatever you do, bagamat sa ngayon, hindi nyo pa nakikita. Diba? Yung napakalakit, napakagandang plano ni Lord, bakit ngayon nandyan? Continuous lang. Kasi lahat tayo nasa process. Amen? At sa oras na ito, as continuation, for the topic that we have, yung rebuilding. Kasi nga, unang buwan ng taon, third Sunday na po natin ngayon, at maraming kailangang i-rebuild sa atin. And how we pray na before the end of this month, rebuild na tayo. Diba? Yung nasa huli, hindi na di. Hindi na. Kasi tapos na. Na-rebuild na tayo. Amen? Ibig sabihin, nabuo na ulit tayo. God made us whole once again. Na yung mga sira sa buhay natin, diba? Yung mga medyo saliwa, wala sa hulog. Ito wala pa sa hulog hanggang ngayon. So, dapat natuwid na. Amen? Lumalakad natin ganito pa rin. Dahil lumalakad tayo sa kaliwa, lumalakad sa kanan. So, siguro naman, bago matapos yung buwan na to, straight na. Diba? Para tayong mga true army of God na gano'n na yung lakad. Diretso na, ano? Para mga army ka soldier talaga eh. Tinuturo yan sa CAT, diba? Sa mga training ng tagang marching mo, dapat diretso. Lingon-lingon. So, let us pray. Amen? Continuous praying. As we go, lahat tayo. Diba? God, give us all. Kasi marami naman po talaga eh. Kahit gaano ka nakatagal sa pagiging Kristiyano, hindi tayo maiiwasan. Kasi habang tayo nabubuhay dito sa mundo, meron at meron tayong pagdadaanan. Amen? Na pwedeng makasira sa atin, makawasak sa atin, makapagpahina sa atin, makapagpapilay sa atin. Diba? Minsan, napaparalyze na sa sobrang bigat, sa sobrang hirap na pinagdadaanan. Kaya hindi na niya alam kung anong gagawin. But I do believe that this morning, pagliliwanagin ni Lord lahat. Amen? Ipapakita muli ni Lord sa bawat isa yung napakagandang plano niya sa buhay natin. Yung napakagandang disenyo niya sa bawat isa sa atin. But before we go, yun, basahin po ulit natin, balikan po ulit natin yung ating main text. Sige po, sabay-sabay po tayo. Tagalog para po damang-dama natin, intindi natin. Amen? Sige po, sabay-sabay tayo. Manunumbalik ang Israel sa araw na iyon. Ibabangon kung muli ang nawasak na kaharian ni David. At aayusin kung muli ang mga nasirang dako. Ibabalik ang mga guho. Itatayo kung muli iyon, kagaya noong una. Sige po. Sinabi rin ni Yahweh, darating ang panahon, mag-aararo ang magpupukit, habang nag-aani pa ang manggagapas. Sandali lang po. Pansinin niyo po yung blessings that will come. Amen? Naintindihan po natin yung sinasabi ng Panginoon? Ibig sabihin, hindi mo pa nauubos yung unang ani, meron na agad. Diba? Yan si Lord. Sige po, tuloy po tayo. Mag-aararo ang magpupukit habang nag-aani pa ang manggagapas at maghahasik na ng binhi ng ubas ang magsasaka habang gumagawa pa ng alak ang mag-aalak. Ibig sabihin, nag-uumapaw sobra-sobra. May stock ka pa, may paparating na naman. Diba? How exciting? Diba? Exciting yan. Ibig sabihin, wala pa yung katapusan at wala pa yung kinsenas. Diba? Meron pa laman yung kabad. Yung ating mga sasitla, yung ating mga lukputan, sabi ng mga matatanda. Hindi mo na kailangan
isip yung kaloob-looban. Titignan ko may natitira pa. Amen? Ganyan po kabuti ang Diyos. Napakaganda ng plano ng Diyos sa bawat isa natin. Kaya nga, sabi kanina, doon sa giving, may part si Lord, may part ka. Amen. Minsan po kasi nawawala yung part natin. Nalilimutan natin yung mga part natin. Lagi natin hinahanapan si Lord. Lord, ito yung pangako mo eh. O, ayan mo, nakasulat. Diba? Lord, ito po yung sinabi mo, ito yung gagawin mo. Paano kaya pag si Lord yung nagtanong sa atin? Diba? Ano yung sasagot natin? Eh, iisa-isahin. Anak, ganito yan eh. O, sige. Pagbilangan tayo. Naku, may bilangan pa. Umpisahan natin, paggising mo pa lang. Makapagsalita pa kaya tayo? Makapag-reason out pa kaya tayo kay Lord? Sige, anong inuuna mo? Pagkagising mo. Yan. Diba? Kaya minsan ito nakakalungkot eh. Minsan ang isang Kristiyano, pag yung bat-bat na ng kahirapan, talagang lugaming-lugamin na, minsan sinisisi na niya ang Diyos. Diba? Why not look at yourself? Look at your life. Tanungin natin, balikan natin, Lord, am I worthy for these blessings? Am I worthy to receive all of these promises na ibinigay mo? Hello? Uy, parang minsan nagugulantang agad kayo ah. Di po ba? Totoo, hindi. Nasa atin po ang pagkukulang, kaya hindi natin nararanasan. Amen. So maliwanag po. Sabi mo, meron pa sila, may paparating na agad. Security. Hindi po tayo. Dadaloy sa mga bundok ang bagong alak, grabe, at masaganang aagos sa mga burol. Ibabalik ko sa kanilang lupain ang aking bayan. Itatayo nilang muli ang kanilang mga lungsod na nawasak at doon sila maninirahan. Tatamnan nilang muli ang mga ubasan at sila'y iinom ng alak. Magtatanim silang muli sa mga halamanan at kakain ng mga bunga ngayon. Next. Ibabalik ko ang Israel sa lupain, ibinigay ko sa kanila at hindi na sila maaalis pang muli roon. Si Yahweh, ng Diyos, ang nagsasabi. Naranasan po talaga ng mga Israelita yan. Remember on the time of King Solomon? Kung gaano kayaman, kung gaano kasagana ang mga Israelita noon. Pangkaraniwan na lang po sa mansang Israel noon ang gold and silver. Ang tanso nga po, hindi nila binibilang eh. Ang silver, sa dami. Amen? Kaya lang, ano nangyari? Anong karakter meron ang mga Israelita? Sila lang naman po yung mga marereklamo o reklamador. Diba? Sila po yung mga tao na lagi nakatingin sa nakaraan. Ay, mabuti pa nung nandun kami sa Ehipto. Diba? Every time na gusto namin kumain ng ganito, nakakakain kami. Pero hindi nila iniisip yung pinagdaanan nila. Pagiging slave na nila sa Ehipto. Hindi nila tinitingnan yung miracle, di ba? Yung magandang bagay na ginawa ni Lord nung sila ilabas ni Lord sa Ehipto. Isa pa, napakamalilimutin nila sa totoo. Kasi pag may pinagdaanan sila, nalilimutan nila agad nila kung gaano ka-powerful si Lord. Amen? Kung gaano makapangyarihan yung Diyos na nangako sa kanila. Yung Diyos na naglabas sa kanila mula sa pagkaalipin. Ganon din po ba tayo? Mabilis nating malimutan yung kabutihan ni Lord sa atin. Mabilis nating nalilimutan kung paano tayo pinagtagumpay ni Lord, yung mga ibang, kung paano natin napagtagumpayan, di ba? Yung mga nagdaan na dati, puno tayo ng problema, pero iniahon tayo nito. Parang paikot-ikot lang.
Di po ba? Kaya naranasan ng mga Israelita na muli silang maging alipin, muli silang maghirap. Itinaas na sila ni Lord, binagsak ulit. Kasi nga, because of this three-letter word. Ano po yun? Baliktad. Yan. Yes. I. Sin. Amen. Amen. Amen! Yan. Kaya nagiging paulit-ulit lang. Diba? Aahunin sila ni Lord, balik na naman. Pahirik naman doon. Nahirapan lang ng konti, reklamo na naman kay Lord. Diba? So, rebuilding. Kaya yan po yung topic ngayon. Na lahat tayo ma-rebuild. Ma-rebuild yung ating faith. Natatandaan niyo po yung mensahe ng ating bishop, Sir Dante? Dapat, ma-rebuild muna yung iyong sarili. Amen? And then, rebuild yourself in the Lord. Pangatlo, then rebuild others' life. Amen. So, tuloy po tayo. Naintindihan na po? Sino po dito ang gusto makaranas nito? Yung meron pa, may parating na agad. Siyempre, pakitaas naman po ng mga kamay. Yan. Saka yung kaliwa. Yan, iwagay-iway natin kay Lord. Sabi natin, Lord, ako yung gusto kong maranasan to. Amen? Nag-uumapaw na pagpapala. Yun. Yun, blessings come in. Diba? Blessings come in. Hallelujah. Alam ko, hindi ko alam bakit kanina kinikilabutan ako eh. Hindi ko alam kung naikinig ako o na ano. That is the presence of God. Amen? Kasi pagkagising pa lang kanina, naramdaman actually, nag-alarm ako ng 5 a.m. Kasi natulog ako, past 1 na eh. 2 araw na po akong ganun. Kasi pinaghahandang ko ngayong blessing. Tapos, nag-alarm ako, nag-set ako ng alarm. Nagtataka ako, bakit hindi na naman tumunog? Sabi ko nga sa kanya, nag-alarm ba? Kasi late na, hindi naman talaga narinig yung alarm. Pero salamat sa Panginoon, pinatulog lang support ako ng gusto ng para may strength ako. Amen? Yeah, so what is rebuilding? Yan. So natakal na po yan, past 2 weeks. Pero marami po nadagdag. Amen? So sample po yan, kasi we're going to rebuild eh. Di po ba? Yung the word rebuild, as isang piece ng puzzle. So yan, dikit-dikitin nyo. So may mababasa po kayo dyan, yung rebuild, the start. Kailangan mo ulit, magsimula. Then, rejuvenation. Yan, huli ka pa sisig, palalakasin, babagoy talaga. Then, remodel. What is old? Kailangan, i-upgrade mo. Diba? Babaguhin mo yung anyo. Shift. Pag sinabi shift, magpapalitan yung anyo. Revitalize. Yan, pagpapalakas mo yan. Start, rejuvenate. Transformation. Bago yung transformation, redo. I-upgrade pa, upgrade. Kasi lalo sa panahon ngayon, itong gusto ng mga kabataan, dapat lagi silang upgraded. Sa mga gadgets, sa mga ano, di ba? So, upgrade, redo, muling gawin. And then, transformation. Magkakaroon ng transformation. Transform na po ba yung buhay natin? Retry. Yung maganda eh, retry. Yan, retry lang daw ng retry. Wala naman sinabi si Lord kung hanggang ilang beses lang tayo magre-retry eh, di po ba? Yan. Ulit lang lagi, ulit, try. And then rethink. Maraming kailangang ulit na pag-isipan. Pag-isipang mabuti. And then revert. If magiging born again, no? Revert. Pag sinabing revert, papanganak na muli. So, marami po yan. Dahil may shift, so lahat yan. So, iisa lang po yan, synonyms na rebuild. Ibig sabihin, rebuilding, pagbabago talaga. Mababago ang anyo, mababago lahat. Diba? Yung old, magiging, yun na ulit. Kaya nga, the old has gone, the new has come. So, yan po yung rebuild.
Dahil tayo ay kailangan i-rebuild. Sino dito umaamin sa kanyang sarili na kailangan niyang i-rebuild? Naku, lahat. Ako lang po ba? Lahat tayo, no? Kailangan nating ma-rebuild. Kasi sa totoo lang po, lahat po tayo wasak. Diba? Especially before, nung hindi pa natin kilala ang Panginoon. Diba? Yung buhay natin wasted. Wasak. Oh, siya daw, kailangan na i-rebuild. Tuloy mo? Baby pa lang siya, batang-bata, alam na niya, kailangan niya ma-rebuild din. Kasi yun pong kailangan ng Panginoon. Umamin tayo sa kanyang harapan. Kasi hanggat hindi natin i-recognize o hindi natin inaamin kung ano tayo sa harapan ng Diyos, hindi makikilos si Lord. Amen? Kasi yung hindi pag-amin, show off, being prideful. Diba? Hindi naman. Okay lang ako, okay lang. Ang tawag doon? Oo. Denial. Diba? Isa rin po yan sa matinding kalaban ng Kristiyano eh. Laging in denial. Diba? Pag kinumusta, kumusta ka na sis? Okay lang ako. Pero in reality, yung totoo, kailangan niya ma-restore, kailangan niya ng help. Diba? Kailangan niya ng upliftment. Eh, hindi siya matulungan. Hindi po ba? Hindi siya, no? Kasi hindi siya umaamin eh. Ganun din si Lord. Umamin ka sa harapan niya, Lord. Hirap na po ako. Tulungan niyo po. Yun ang gusto ni Lord. Diba? Nalalapit ka sa kanya na talaga, aaminin mo lahat. Para matulungan tayo ni Lord. Ganyan si Lord. Isang sabi mo lang eh. Lalo't galing sa puso po natin. Ganyan agad. Yung pagtugon ng Panginoon. So, hindi po tayo nagsisimula. So, ang ating pong topic, yan. Ang haba no? Intro. So, intro pa lang po yun. Hahanguin po natin sa Book of Nehemiah chapter 2, verse 1 to 20. Pero aabot po tayo ng Nehemiah chapter 5. Wow! 5 chapter! Handa po ba kayo? Yun. Gusto kay ate. Full of energy. Handa po ba kayo? Yeah, kasi 5 chapter po yan. Amen? But the Lord is good. God is a God of order. Matatapos po natin yan. Sa biyaya. Yan. Sabay-sabay po tayo, Nehemiah chapter 2, verse 1 to 20. In the month of Nisan, in the 20th year of King Artaxerxes, when wine was brought for him, I took the wine and gave it to the king. I had not been sad in his presence before. Ibig sabihin, masasayahin si Nehemiah. Hindi siya umaharap sa hari na luluko-luko. Kasi hindi ka pwede mag-serve sa king, nagaganon-ganon ka, lalamya-lamya. Baka utusan ng hari yung kanyang mga army at bigla ka pag umalis ka sa ahawaan mo pa ako. Diba? So dapat talagang siya, makikita sa kanya yung kasiyahan. So malungkot na malungkot siya nung pumarap siya sa hari upang silbi. Sabi napansin niya ng hari, so the king asked me, why does your face look so sad when you are not ill? Oh, bakit ganyan tsura mo? Lang-langya. Wala ka naman sakit. Diba, may sakit lang po ba? Sabi niya, wala ka naman sakit. Ba't ganyan tsura mo? Ano lumong-lumo ka? Lungkot na lungkot. So, hindi pa man nagsasalita, si Nehemiah, ramdam na at kita na nung hari. This can be nothing but sadness of the heart. Diba? Pag malungkot ang puso, lumalabas. Amen. Kahit maging in denial pa tayo, mararamdaman yan ng katabi mo. Lalo na higit concern sa'yo. Lalo higit na yung mga mentor mo, yung pastor mo. Diba? Ramdam po yan. Kaya huwag nang mag-deny. Diba? Sabi mo nga sa katabi mo, huwag mag-deny. Sige, anuin mo. Yeah, para magising, diba? Uy, huwag kang mag-deny. Umamin ka na. Yan, sabi dyan, tungkot ng puso.
I was very much afraid. So natakot si Nehemiah kasi hindi nga pwede na maglingkod siya sa hari sa ganong kalagayan niya. But I said to the king, may the king live forever. Why should my face not look sad? Bakit hindi po ako malulungkot? Sabi niya, when the city where my ancestors are buried lies in ruins, and its gate had been destroyed by fire. Kasi bakit po hindi ako malulungkot, mahal na hari? Diba, ang aking bayan, kung nakaliting ang aking mga ancestor ay wasak, sinunog. Di po ba? Kahit sino naman malulungkot pag nalaman mo. Di po ba? Na iyong bayan na pinagmulan, wasak. Nung nabalitaan ko nga lang po yung nangyari, viral po ito, yung nangyaring aksidente sa Nagkarlan, mismo bayan po na Nagkarlan. 3 sasakyan, 2 yung namatay, tapos marami po sasakyan. Nawala ng preno yung jeep. Nawasagasan niya yung tricycle, yung e-trike. Yun. So, may namatay. Bukod doon, meron siyang natumbok na lalaki. 2 yun naglalakad, may dalang monoblock. Tumawid lang. Yung nauna sa kanya, nakatakbo Yung sumunod, yun yung nasakol, talsik. Nabulungan pa. So narinig ko lang yun, ito yung sadness. Diba? Na parang nanlumo ako. Siyempre, bakit mga kababayan? So, ganun. Nehemiah. Diba? Yung mabalitaan niya, nawasak, sunog, yung kanyang bayan, siya ay nalungkot. Then, the king said to me, what is it you want? Yun. Sabi ni Lord sa'yo, anong gusto mo? Pag sila na nagtanong sa'yo, sige, anak, sige. Ay, ganyan tsura mo, anong gusto mo? Pag tinanong ka ni Lord ngayon, anong gusto mo? Rigid niya. Diba? Nakakakilig. Diba? Yun po yung moment na napakasarap di ba? Yung nananalangin ka, di ba? Na alam mong kausap ko si Lord. Tapos naramdaman mo yung presensya niya, tinatanong ka ni Lord na. Grabe, no? Siguro pati si Paul, lahat, no? Laglag. Tinatanong ka, anong gusto mo? Ngayon po, sa umaga ko po, tatanungin ka, anong gusto mo? No, dami naglalaro. Diba? Anong gusto mo? Then I prayed to the God of heaven, and I answered the king, if it pleases the king, and if your servant has found favor in your sight, yan, sabi niya, kung kayo pinalulugod sa akin, mahal na hari, let him send me to the city in Judah, where my ancestors are buried, so that I can rebuild it. The king said to me, what is it you want? Then I prayed to the God of heaven. And I answered the king, if it pleases the king, and if your servant has found favor in your sight, let him send me to the city in Judah where my ancestors are buried, so that I can rebuild it. Then the king, with the queen sitting beside him, asked me, how long will your journey take? Yan, parang namimiss na agad ng Reyna, si Nehemiah, no? Ganun siguro kabait si Nehemiah. Sabihin mo, ikaw yung, yan. Kasi ang trabaho po ni Nehemiah, background lang po Si Nehemiah po, cupbearer siya. And on that time, lahat ng hari may cupbearer na siya yung unang titikim sa inumin sa pagkain ng hari. Kaya pag may lason, yan, yung pagkain, o yung una. Diba? Pero yun po kung gaano katindi yung responsibilidad ni Nehemiah. Kaya dapat yung magsisilbi as cupbearer to the king, dapat tapat. Diba? Talaga yung loyalty niya, ganun na lang, hindi basta-basta magigiba. Hindi pwedeng suhulan. Kasi ngayon, ang daming nasusuhulan no? Ewan ko ba? Napaka makapangyarihan ngayon ng suhol. Di po ba?
Yung mga mali, nagiging tuwid. Lalo sa justice system. Iba pag may, di ba? Kaya yung loyalty, ganun na lang katapat. Amen. Hello. Lahat po ba tayo tapat kay Lord? So, ganun katapat si Nehemiah. Kaya tinanong agad siya nung reyna eh, okay lang ka magbabalik? Gaano katagal? Di ba? How long will your journey take and when will you get back? Sinagot pa ni Nehemiah. Wala po kasi nakalagay. It pleased the king to send me, so I set a time. I also said to him, if it pleases the king, may I have letters to the governors of Trans-Euphrates so that they will provide me safe conduct until I arrive in Judah. And may I have a letter to Asaph, keeper of the royal park, so he will give me timber to make beams for the gates of the citadel by the temple and for the city wall, and for the residence I will occupy. And because the gracious hand of my God was on me, the king granted my request. So I went to the governors of Trans-Euphrates and gave them the king's letters. The king had also sent army officers and cavalry with me. When Sanballat the Horonite and Tobiah the Ammonite officials heard about this, they were very much disturbed that someone had come to promote the welfare of the Israelites. Ganda po ng kwento niyan. I went to Jerusalem. Yan, lumakad na siya. And after staying there 3 days, I set out during the night with a few others. I had not told anyone what my God had put in my heart to do for Jerusalem. Kaya pag may pinaplano po kayo, huwag niyo po munang ipagano. Amen. Kasi hindi ka away na pwede kang extra. Diba? Pwedeng humadlang. So, ang nakakaalam lang yan, si Nehemiah, si Lord, the king, the princess, diba? Yan. Kaya wag po muna kayong masyadong, wag niyo munang, yan, ibabanggit yung pangalan. Kawawa naman yung pangalan na yun. Diba? I had not told anyone what God had put in my heart to do for Jerusalem. There were no mounts with me except the one I was riding on. By night, I went through the valley gate toward the jackal well and the dung gate, examining the walls of Jerusalem, which had been broken down and its gate, which has been destroyed by fire. Then I moved toward the fountain gate and the king's pool, but there was not enough room for my mount to get through. So I went up the valley by night, examining the wall. Finally, I turned back and re-entered through the valley gate. The officials did not know where I had gone or what I was doing. Ganun yun, pagsisearch yung pag anong ginawa ni Nehemiah. Walang nakaalam. Because as yet I had said nothing to the Jews or the priests or nobles or officials or any others who would be doing the work. Then I said to them, you see the trouble we are in. Jerusalem lies in ruins and its gates had been burned with fire. Come, let us rebuild the wall of Jerusalem and we will no longer be in disgrace. I also told them about the gracious hand of my God on me and what the king had said to me. They replied, let us start rebuilding. So they began this good work. But when Sanballat the Horonite, Tobiah the Ammonite, official and Geshem the Arab heard about it, they mocked and ridiculed us. What is this you are doing? They asked. Are you rebelling against the king? Nakita na, nagre-rebelde pa kayo sa hari? Sabi dyan, I answered them by saying, the God of heaven will give us success. We, his servants, will start rebuilding. But as for you, you have no share in Jerusalem or any claim or historic right to it. Tayo po muna manalangin. Aming Diyos na banal, dakila at nakakalam ng lahat ng bagay. At may magandang plano sa bawat isa sa amin. Panginoon, maraming salamat po
sa pagkabasa ng iyong salita, sa pagkakataong ito na kung saan kami muli mag-aaral ng iyong salita. Dalayan po namin, Ama, habagan mo po kami, Panginoon. Mangusap po kayo sa bawat isa sa amin. Search our heart, our soul, our mind, and make us worthy to receive your blessing, to receive this wonderful message, Lord. Ihandaan niyo po ang aming mga puso, Panginoon, upang walang masayang sa bawat binhi ng salita mo na itatanim sa aming puso at isipan sa oras na ito. Sa pamagitan ng salita mo, Panginoon, patuloy po kaming mabago, makita namin, Panginoon, malaman namin yung napakagandang plano niyo po sa bawat isa sa amin. Patuloy na mahayag ang iyong kadakilaan at kapangyarihan. Panginoon, kayo po ang maluwalhati, maitaas mapurihan sa aming kalagitnaan at sa buhay po ng bawat isa. Ito ay dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Yo, sige po, malakas na palakpak para po sa ating Diyos. So, naiintindihan po natin ang kwento. So, our title for this morning, yan, Time to Rebuild. Oras na para itayong muli. Amen? So, time to rebuild. At meron po ako dito tatlong bagay. Tatlo lang po, wag po kayo mag-alala. Tatlo lang ang kailangan natin para tayo ay ma-rebuild. Ano po yung una? Pray and fast. Amen. Ginagawa pa po ba natin ito ngayon? Or we are just only praying? 2 minutes? 1 minute? Pagtanghali na? O fasting? Oh, mas mahirap lalo yung fasting. Yung prayer nga, hindi makapaglala mahaba eh. How much more the fasting? Then, planning o plan. Pangatlo, pursue and proceed. Magic word po sa amin yung proceed. Kaya isinama ko po yan. Masaya na kami niyan pag natanggap na namin yung word na yan, proceed. Proceed. So, tatlong bagay. Madali po lang tandaan for us to be rebuilt. Pray and fast, and then plan, and then proceed. Amen. So, tuloy po tayo. Nehemiah chapter 1, verse 1 to 4. Yan. Kaya ito, yung nag-cause ng labis na kalungkutan kay Nehemiah. Sabi niya, the words of Nehemiah, son of Hekaliah, in the month of Kislev, in the 20th year, while I was in the citadel of Susa. Inaalala po kayo sa Susa? Si Mordecai at si Ruth. Oh, ay, oo. Yan, kaya Bible reading. Amen. Citadel of Susa. Hanani, one of my brother, yung kapatid ni Nehemiah, came from Judah with some other men, and I questioned them about the Jewish remnant that had survived the exile and also about Jerusalem. Normal lang po yan eh. Pag may bumisita, mangumusta. Di ba? Pag meron pang dumating sa bahay natin, lalo sa kapatid na, oh, kumusta na? Oh, kumusta na si inay? Kumusta na si itay? Kumusta na sa atin? Di ba? Hindi po nawawala yun eh. Amen? So, nagkumustahan sila. And then, ayan, tinanong na ni Nehemiah, kumusta naman ang bayan ko? Yan. Kumusta yung mga Jewish remnant, yung mga natirang lahi? Dahil sa pananakop sa kanila, na ibang bansa. So, na ibang lahi. About Jewish remnant that had survived the exile. And also about Jerusalem. They said to me, those who survived the exile and are back in the province are in great trouble and disgrace. Nakakapanlumo po talaga yun. Di ba? Malaman mo na, ay, pamilya ko, ganito, wasak yung bahay natin. Di ba? Yan, kaya nalulungkot siya. Naharap sila sa trouble and disgrace. Panganib at kahihiyan. Amen? Totoo naman po eh. Di ba, hiyang-hiya tayo pag yung parang lugmok na lugmok tayo, hindi tayo makaharap sa tao. Di po ba? Pag tayo may pinagdadaanan. Yan. The wall of Jerusalem is broken down, and its gates
have been burned with fire. When I heard these things, I sat down and wept. For some days I mourned, fasted, and prayed before the God of heaven. Amen. So yun po yung napakagandang ginawa ni Nehemiah. Nung ma-receive niya yung news, kung anong kalagayan ng kanyang bayan, ng kanyang mga halipi, na nahaharap sa panganib, sa kahihiyan, dahil ang bayang kanilang binalikan, na dati ay full of glory, napakayaman, napakaganda. Diba? Sagana, ngayon ay wasak, sira. O kahit sino manlulumo, di po ba? Parang ganito yan BGC. Sa ngayon, BGC na po talaga ang cellphone ng ano ngayon di ba? Pag nakapunta ka sa BGC, parang nasa ibang bansa ka Wala akong makikita mga kuryente na naglawit, di ba? Maayos na maayos, makikita mo nagtatakas at nagkagandahan ng building. Tapos, babalitaan mo, bigla na lang ganito. Amen? So, ang unang ginawa ni Nehemiah, siya ay, yan. He sat down and wept. Talagang ginugol niya mo, umiyak siya na umiyak. Ramdam niya po yun. Kapag kayo talaga. And then, he prayed and fasted. Kaya yun ang kailangan nating unahin na gawin. When we are facing so much challenges, more problems, trials, when we are down, when we are ruined, dahil sa mga kinakaharap sa buhay, anong kailangan natin unang gawin? Amen? Yan. Minakagawa po ba sa atin ngayon ito? Pray and fast. Diba? Fasting is not only on food. Amen. Fasting is, ganito po yan, maglilip ka, iiwas ka muna sa isang bagay na regular mong ginagawa. At yung time na yun, na ginagawa niyang bagay na yun, ilalaan mo sa Bible reading, sa praying. So yun po yung fasting. Kasi alam natin na pag fasting, ay, hindi ko kain. Parang iniisipin mo lang na hindi ka kain, parang, ay, ayoko ba? Ang hirap na yung magutom. Di po ba? Paano kung halimbawa, nag-work ka, na kailangan mo ng strength. Hindi ka pwedeng pumasok sa trabaho na nanghihina ka. So, kailangan mong kumain. Pero, pwede ka rin mag-fasting. Amen? Yan, iiwan mo muna yung ilang oras mong pagharap sa pizza. Babawasan muna yung oras na pakipagkwentuhan kung kanin-kanino, na buhay ng may buhay. Di po ba? Yun yung fasting. You will devote your time ang pakikipag-usap. This is also a part of disciplining your body and your spiritual. Amen? Na yung puso mo, yung isip mo, nakaset kay Lord. Pray. Kailangan po natin yan. Yan po yung ating kalakasan. Amen? Fasting, devoting more times to the Lord. Amen. Kasi doon lang po tayo kukuha ng lakas. Kaya nga rebuilding Kailangan ma-rebuild tayo. Physically, emotionally, mentally, spiritually. At ang unang pray and fast. Amen? Kahit ang isip po natin, dapat nagagawa po natin. You pray and fast. So, dapat ngayon po, nasisimulan na natin yan. Amen? Discipline yourself. Hindi yung lagi na lang sarili natin na susunod. Amen? Disiplinahin natin yung sarili natin. Na lagi na lang yung sarili natin susunod. Busugin ko siya na ito, busugin ko siya ng ganito. Diba? Yan po yung nagiging way minsan bakit ay nagkakasala.
Na lagi nating pinupulpil yung cravings ng ating katawan. Amen? Ay, gusto ko mamasyal kasi ano ngayon eh. Diba? Dalip na i-devote mo yung time para magmuni-muni. Pag-aralan yung sitwasyon mo, yung kondisyon mo sa harapan ng Diyos. Kasi ang pag-alam sa kalooban ng Diyos, dapat nag-spend ka. You need to spend more time to the Lord. We want to rebuild ourselves. Kaya lang, ano ginagawa natin? Ano po ba? Are we praying for it? Are we fasting for it? Para malaman ko anong kalooban ni Lord, yung guidance ni Lord, kung paano magagawin yung rebuilding process. Pag hindi po natin nagawa, at the end of the day, wala pa rin rebuild. Mananatili pa rin tayong wasak. Sira. Amen. Kasi before rebuilding, napakarami mong kailangan gawin. Amen? Unang-una ang kailangan gawin dyan, cleaning up. Kasi nasa construction po kami eh. So bago ka makapag-rebuild, bago ka makapag-remodel isang bahay, napakaraming preparation na kailangan gawin. Unang-una, kailangan mong tanggalin mga rabos, yung mga sira. Diba? Just like what Nehemiah did. Hindi niya muna, ay, gusto mo i-rebuild ang ano, ay, ganito nga. Hindi. No? Hindi yung sugod na sugod. Diba? Lapit ka muna kay Lord. Pray for it first. Lord, ito po ba yung gusto mo? Then, after that, Lord, help me. Show me. Paano ko po ito gagawin? Ano po yung mga kailangan kong gawin? Ano po yung mga kailangan ko para ma-rebuild? Amen. So, napakahalaga po nito. The first thing na kailangan natin gawin, manalangin at maglaan ng oras kay Lord. Intimacy. Be intimate with the Lord. Kasi the more you pray, the more you fast, the more you will become intimate with the Lord. Ayaw po ba natin yun? Na yung feeling mo talaga, napakalapit mo kay Lord, na halos naririnig mo yung feeling niya. Amen? Na nakikita mo yung kilos at galaw ng Diyos sa buhay mo. At mangyayari lang po yun when we spend more time with the Lord. Pero pag lagi po tayo sa mundo, busy with this world, busy sa pag-shopping, busy sa pamamasyal, sana all, busy sa mga social media. Alam niyo po, pag kami bumibiyahe, yan. Habang kami nagbabiyahe, meron kami sharing, meron kami Bible reading, meron kaming audio. Nasa bahay pa lang po, nag-audio na kami. Meron pong apps ngayon ng audio Bible. Para habang may ginagawa kayo, napapakinggan nyo pa rin. At minsan natatawa po ako sa tawa ko. Kasi di ba katabi po namin Muslim? Ang aga pa lang. Marinig ko yung pagbukas niya ng Bluetooth speaker. Palalakasin niya yon. Tapos magpe-play siya ng mga Muslim. Hindi namin naiintindihan. Ang lakas. Kaya dapat umaga pa lang, maunahan ko na siya. Dapat nakapanalangin ka na. At ang ginagawa naman po niya, pag nag-play na siya ng pagkalakas, bubuksan din niya yung Bluetooth niya. Tapos magpe-play siya ng Bible. Audio Bible. Eh dahil medyo kulong yung bahay namin, hindi namin naririnig yung English sa labas, naririnig namin audio Bible. Diba? May reading na kami, may listening pa kami, and then may sharing pa kami. Dahil ganun siya ka-excite mag-share. Habang nagbibigay kami punta dito, ang dami niya tinatanong. Gusto ko kayo mga napakinggan. Sabi ko, teka muna ha. Kasi nagre-review ako eh. Nagre-review ako ng sermon, nagre-review siya ako. Kwento naman, share naman siya ng share. Tanong ka ba ito sa napakinggan namin? Diba? Kasi ganun po eh, pag pinupuno mo yung sarili mo ng salita ng Diyos, mapupuno ka ng biyaya ng Diyos. Amen? Na kahit anong kalagayan mo, may problema ka man, may pinagdadaanan ka man, malakas ka pa rin.
hindi ka magiging lugamin. Kasi naririnig mo eh. Nababasa mo yung mga gandang pangako ng Diyos. At yun yung nagiging laman ng puso mo, nagiging laman ng isip. At kasunod nun, kikilos ka ng naaayon sa kalooban ng Diyos para maging matagumpay maghapon. Amen, mga kapatid. Malakas na palakpak nga po sa Diyos. So yan po yung susi. Amen? Spend more time with the Lord by praying and fasting. Amen, mga kapatid. Gusto nating ma-rebuild? Yung buhay nating wasak? Yung buhay nating magulo? Simulan po natin yan sa paraang ito. Amen. Para doon po yung guidance ng Panginoon. Yung wisdom. So, hindi po tayo magkakamali. Amen? Hindi po tayo makakahapang sa kaliwa, hindi tayo makakahapang sa kanan. Kundi diretso lang tayo. Amen. So, diretso lang, diretso lang. So, ang kailangan natin gawin? Pray. Yan, kasama natin sa papanalangin. Pray for God's divine power. Amen. Saan po nang gagaling God's divine power? Opo, kay Lord yan ang gagaling. Pero paano po natin makukuha yan, yung God's divine power? Salita ng Diyos. Ang kapangyarihan ng Diyos ay nasa kanyang salita. Amen? Kaya ang isang Kristiyano na hindi lagi nagbabasa ng Biblia, hindi nag-aaral ng salita ng Diyos, wala. Powerless po yan. Amen? Not only prayerful, but also dapat maging, pwede ba yung read? Full of His Word. Di po ba? Para tayo maging malakas. So, power. Ano po kailangan natin gawin? Para sa ating divine power. Through His Holy Spirit, Word of God. And then, God's divine protection. Kaya nga, lumong-lumo si Nehemiah. Kasi wala yung protection ng mga kababayan niya. Kasi noon that time, napakahalaga po ng wall. Yun ang nagsiserve as protection ng isang bayan o ng isang bansa. Kaya nga, grabe nilang patibayin yung mga walls ng city noon. Kasi yun ang kanilang fortress. Tanggulan nila yon. Kaya pag isang bayan ay sira, wasak ang pader, yun, nasa panganib sila. Gano'n na lang kung putyain sila, kaya hiyang-hiya sila eh. Kasi wala silang protection. Amen. At tayo po, mga Kristiyano, ano yung wall natin? Nagsiserve as wall natin. It is our faith. Amen. Na dapat ma-rebuild. Hello? Yung faith natin, yung protection natin eh. Yung panlaban natin. Amen? Na dapat lagi yang buo, matatag, hindi wasak. Amen? And then pangatlo, God's divine provision. Sa totoo lang, pag po tayo lumakad sa kalooban ng Diyos, kahit hindi mo hingin yan, yung protection and provision ni Lord, mauuna pa sa iyo yan. Diba ito sa binasa natin sa Nehemiah chapter 9? Abot-abot yung pagpapala ng Diyos. Amen? Kasi na-rebuild. So, sino pong gusto maranasan yung abot-abot? Yung pagpapala, yung provision, yung protection ng Diyos. So, it's time to rebuild. At magsisimula tayo sa pananalangin at pag-aayuno. Spending more time with the Lord. Do not consume your whole day, mga kapatid. Ako, nakakalungkot po ito. Do not consume your whole day na dito lang sa mundo. Sandali lang po yan. Lahat po yan mawawala. Amen? Kaya huwag mo ubusin yung lakas mo. Inuubos mo yung lakas mo sa paggagawa ng bagay-bagay dito sa mundo. Sa trabaho, sa kaibigan, sa barkada, sa mga pasyalan.
Puso-puso ngayon ng mga travel. Sabi nila, habang may, dapat lagi maging masaya. Yan, kaya pag may time, travel. Pero pinag-aanda rin po namin yan. Biglang ganun eh, no? Pero for mission yun. Di po ba? Pinapanalangin at pinagpapasig po yan. Kasi kailangan natin, hindi makakapag-usap si Lord kapag tayo busy dito sa mundo. Kaya wag po tayo magtaka. Minsan parang gulong-gulo tayo. Di ba, hindi mo alam kung anong gagawin mo? Parang nakakalungkot naman po yung masasabing isang Kristiyano, no, tapos hindi niya alam kung anong gagawin niya. Ay, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hello? Di ba? Dapat wala po sa vocabulary ng isang Kristiyano, yung hindi niya alam kung anong gagawin niya. Kasi maliwanag na maliwanag ang tinuturo sa atin sa Biblia. Di po ba? Manalangin ka. Mag-ayuno ka. Alamin yung kalooban ng Diyos by reading the Word of God. Dahil nandiyan ang kalooban ng Diyos. Sasabihin mo, hindi mo alam kung gagawin mo. Sis, hirap na ako. Hello? Asan yung mga naririnig mo salita ng Diyos? Asan yung mga pinag-aaralan mo salita ng Diyos? Ano yun? Pagkapasok dito sa kanan, labas sa kaliwa? Dapat nagsisink in yan sa isip, sa puso. Amen? At pag nasa puso, lalabas po yan. Kahit hindi ka magsalita, makikita yan sa buhay mo. Kahit magsalita ka, lumakad ka, gumawa ka ng isang bagay, makikita yan. Kasi out of lalabas. Pansinin niyo po isang Kristiyano babad sa panalangin sa salita ng Diyos. Diba? Hindi mo mahahalata na dumadaan sa matinding pagsubok. Hindi mo mahahalata. Diba? Ang dami niyang kinakaharap sa buhay. Why? Puno siya eh. Yung bite lang daw ng bite. Amen! Yun. Diba? Kaya pag may nakita kayong Kristiyano na medyo ganito agad ang tanong, sis, kumusta yung prayer life mo? Sis, kumusta yung Bible reading mo? Kumusta yung devotion mo? Pag ibagsak, asahan mo, lugumi ang Kristiyano. Sinong natutuwa? Kaaway. Kaya huwag nating hayaan na matuwa yung kaaway. Amen? Be strong. Magitan ang pagpupuno ng buhay mo. Panalangin. Spending time with the Lord. In His Word. Amen? Kami nagsimula na po ulit kami sa Bible reading. 2023, nakatapos na po ulit kami. Ngayon, simula na ulit. May reading, may kasi ano na po ngayon ng mundo, sa totoo lang. Pag ikay mahina-hina, yung kapit mo sa salita ng Diyos, ang bilis mong maliligaw. Kasi napakarami ng katuruan ngayon na lumalabas. Kaya kailangan natin magpakalalim. Amen? Amen. Sa totoo lang po yung TV sa amin, birang-bira na po mabuksan niya. Nagbubukas kami ng social media. Anong binabasa? Mga posts about the Bible, testimony. Nakikinig kami ng mga preaching. Nakikinig kami ng... Kasi ano na po, ililigaw ka ng mundo. Ililigaw ka ng kaaway. Pag hindi tayo nagpa-puno sa Diyos. Amen, mga kapatid? Are you with me? Yun, buti na lang, walang natutulog. May natutulog po ba? Yan. So pray for God's divine power, God's divine protection, and God's divine provision. Dalawa na. Second to the last. O, di ba? Pangalawa, make plan on how to rebuild. Yan, hindi sugod ng sugod. Si Nehemiah po ba, na marinig niya yung news, tumakbo agad siya? Hindi. Di po ba? Nagmuni-muni muna siya, dumulog muna siya sa Diyos.
Make plan on how to rebuild. Nehemiah chapter 2, verse 11 to 16. Sabay-sabay po nating basahin. All eyes. Iputo po tayo. Or on your Bible. Yan. Huwag niyo po intindihin yung naman distraction. Focus. Verse 11. I went to Jerusalem, and after staying there 3 days, I set out during the night with a few others. I had not told anyone what my God had put in my heart to do for Jerusalem. There were no mounts with me except the one I was riding on. So, ando na po siya. By night, I went out through the valley gate toward the jackal well and the tank gate, examining the walls of Jerusalem, which had been broken down, and its gates, which had been destroyed by fire. Then I moved on toward the fountain gates and the king's pool, but there was not enough room for my mount to get through. So I went up the valley by night, examining the wall. Finally, I turned back and re-entered through the valley gate. So ang unang ginawa ni Nehemiah, pinlano niya lahat ang kailangan niya gawin. Diba? At kasunod nun, yan, tingnan niya, paano ba kailangan pag-prepare, ang kailangan gawin. Makakapagplano po ba kayo kung hindi niyo alam kung anong kalagayan ng pagpaplano niyo? Hindi po, di po ba? So, sa pagpaplano, kailangan doon ng matinding assessment. Hello? Anong pinapasa sa atin ni Lord ngayon sa umagang ito? Our life. Ano ba yung sira sa buhay natin? Ano ba yung kailangan i-repair? Puso daw. Bakit yung puso mo yan lagi kailangan i-repair? Diba? Kasi pinakamalambot daw po yan eh. Kaya konting ano lang, ramdam mo talaga. Diba? Make an assessment. Gaano kalaki yung damage? Diba? Kasi para malaman, saan ka mag-uumpisa? Ano yung mga hakbang na kailangan mong gawin? Ano yung disenyo na gusto mong makita after the rebuild? Amen? And even the engineers, di ba ba? Wala dito si Kuya David eh. Kailangan alam natin. Alam niyo mo kailangang alisin. Alam mo, sa totoo lang po, mas mahirap yung mag-rebuild to build. Amen? Yan. Sa totoo lang po, pag po kami nagre-repair, pag umakasap kami ng job ng repair, tapos remodel, ang hirap po. Oo, kasi magbabaklas ka. Halimbawa, pinuot mo ito, ipinis mo lang. Hindi mo pwedeng basta plasteran yan. Kailangan tukukin mo muna yan. Titignan mo yung strength niya. Tapos pag ganyan mo, babagsak. Ay, parang sa huli namin ginawa, na-repair namin. Buo yung kisame. Nung tinuktok, lumatag pa yung kisame, grabe yung ana, yung kain ng ana. So, sa halip na i-repair lang yung kisame, tinanggalan po yung kisame. So, ganun. Di po ba? The same with our life. Kailangan ng matinding assessment. Makikita mo, tingin sa'yo kung buo, pero pag pinatok yung puso mo, wow, wasak na puso. Yung isipan mo, ay, ang daming rubbish. Ang daming mga bagay-bagay na hindi balikan. Di po ba? Assessment. Pa-assess tayo kay Lord. Ilahad natin lahat sa Diyos. And let us pray, Lord, ilagay niya po sa aking puso. Ano yung mga kailangang ayusin sa buhay ko? Dahil gusto ko muling mabuo. Kasi hindi pwedeng tapalan niyan, mga kapatid, na hindi tatanggalin yung bulok, hindi tatanggalin yung sira, hindi tatanggalin yung mga mahihinang. Kailangan linis na linis. Amen. Para pag ni-repair, para buo, bago. Amen? Kaya nga renew. Hello? Marami po ba? Saan parte ng ating buhay? Saan aspeto ng ating buhay may kailangang i-repair? Sa relation po ba natin mag-asawa? Ano yun?
Mas maganda nga po, magkaroon ng list eh. Kasi ganyan ang planning. Lahat ng detalye kailangan nakalagay. Kasi, kasi pag hindi mo ilalagay, baka meron kang mamiss. Kailangan palang materialis na ganito, kailangan ano. So, tatagal yung repair. Tatagal yung remodeling. Amen? Kaya wag po tayong magtaka. Diba? Yung process of rebuilding natin, inaabot ng taon-taon, ng ilang taon. Hello? Ilang taon ng Kristiyano, pero ganito pa rin. So, pa-assess tayo. Lahat sa Diyos. Buksan natin ang ating puso, ang ating isip. Let us ask help from the Lord. Kaya kailangan yung prayer. Kailangan bang i-rebuild yung relationship natin sa family? Between mother and daughter? Between father and son? Between the couple? Between your relatives? Sa mga kapitbahay mo? Maging sa ka-churchmate mo? Di po ba na kayo nagsasakitan sa isa't isa? Ang dami. Totoo lang, napaka-dami. Kaya kailangan yung spending more quality time with the Lord. Para maisa-isa yan. Isa-isa. Na kahit yung mga maliliit na detalye ng buhay natin, ma-repair. Amen? Kasi magiging baliwala po lahat ng ipapatsi natin. Para lang masabing na bago tayo, na buong muli. Kung yung mga maliliit na sira, yung mga maliliit na may diferensya sa buhay natin, hindi yung unang gagawa. Naintindihan niyo po ako mga kapatid? Lahat yun, kailangang tanggalin. Kaya napakahirap po yung rebuilding process. Not unlike the new one, na bago pa lang bubuuin. Pansinin niyo po, yung isang matagal ng Kristiyano, isang bago pa lang Kristiyano. Yung isang bagong Kristiyano, bagong tanggap, naku, pansinin niyo po. Di po ba? Absorb na lahat. Yung lahat ng process, yung lahat ng teaching, discipling. Amen? Pero yung isang matagal ng Kristiyano, yung naranasan na niya miss na mabuo, tapos nakaranas ng pagbagsak, nagkasala, tumalikod, di mo ba? Napakahirap. Kasi meron ng mga nakadikit na sira, wasak, dumi, na kailangang tanggalin isa-isa. Isa-isa, mga kapatid, isa-isa. Lahat yan kailangan tanggalin. At nais ng Diyos, before this rebuilding process mangyari sa buhay natin, let us take this opportunity. Amen? Matanggal lahat yan. Lahat ng dumi, lahat ng mga tips, lahat ng tanga, lahat ng mali, lahat ng marumi at sira sa buhay natin. Matanggal para ilagay ng Diyos yung tama. Mabuo tayo ng naaayon sa nais at wangis ng Diyos. Amen? Planning. Kaya napakahalaga po yan. Alam ni Nehemiah, that's a big work to do. Kasi merong mga dagmang eh. Di po ba? Pag ang isang building wasak, ang daming kailangan tanggalin. Yung mga bakal no, yung mga malalaking bato nun, yung mga durog na kailangan tanggalin lahat yung kailangan linisin lahat. Kaya ganun sa Diyos. Ganun niya pinlano ng husto. Amen? Nakipag-usap siya ng gusto kay Lord para maging maayos. Marami tayong mga ninanais sa buhay. Amen? Marami tayong gustong mangyari sa ating buhay. Pero ito yung kailangan muna natin gawin. Let's start entering the process of rebuilding. Huwag natin palampasin. Napakaganda po ng topic na ito, mga kapatid. Yung tinatakal natin dito for this month, time of rebuilding. Amen? Kaya napakapalad po ng mga bago eh. Kaya kasi, absorb. May mga pinagdaanan. Pero, mga bago, di ba? Yung old life nila, wow. Bilis lang nun eh. Yung kumulat kay Lord. Bakit bago? Fresh, everything fresh. Yung unang experience, naramdaman yung presensya ni Lord, wow, ang sarap. Pero yung mga nakaranas na nun, diba? Meron pa nga sinabi sa Bible eh, yung mga nakaranas na ng presensya ng Diyos, napakahirap na panumbalikin. Pag sila'y tumalikod.
Kaya mga kapatid, never, ever, ever, na anumang pagdaanan nyo, wag na wag po tayo tatalikod sa Diyos. Amen? Dahil siya lang tanging nating pag-asa. Tanging siya lang kailangan natin para tayo makapagpatuloy. Amen? Tayo'y maligtas. At para maranasan natin mga pangako ng Diyos. Make plan. Amen? Paano natin mapasisimulan? Yung rebuilding is our spiritual life. Sinabi na po kanina, di ba? Pray. Plan. Oh, mag-set ka. Plano mo. Yung devotion time mo kay Lord. Lord, 6 a.m. Ganito. Diba? Si Nehemiah, nag-set siya ng time. Di po ba? Nag-set siya ng time kung kailan siya magsisimula. Kung siya pupunta ng Jerusalem. Kung kailan siya magsisimula ng rebuilding. Ganon din po tayo. Make plan. Make for your reading plan. Amen? Para po mabasa nyo ang Bible for a year, you have to read 3 to 4 chapters per day. Kaya pag nakaliban kayo ng isang araw, make it 7 or 8. Kailangan nyo basahin. Amen. Kaya huwag kayong liliban sa isang araw kasi tatambakan kayo. Hanggang sa yung plano nyo na isang taon, hindi mo magawa. Pwede po kayong humabol kasi January 21 pa lang ngayon. 21 times. Matatapos na po ulit. Pero walang problema. Diba? As long as you have the desire. Pag nag-birth na, pag naipanganak na yung desire sa puso natin, then pray for it. Amen. Pray for it and ask help from the Lord. Lord, pagkatapos nun, yan, may pagkasundo ko kay Lord. God will going to do His part and you need to do your part. Amen. Gusto po nating ma-rebuild. Gusto nating ma-renew. Gusto nating ma-revitalize. So start. Pray, fast, and then make plan. Diba? Planning. Kaya minsan hindi nagagiging maganda yung buhay kasi walang plano. Kaya kung ano na lang. Diba? Kaya kahit ang tatagal na, ganun pa rin. Nakikita mo yung growth. Diba ba? Make plan. Lord, for this 2024, gusto ko maging ganito naman. Diba? How can I reach out? Make plan. Baga pa lang, pag-pray mo na, Lord, tulungan niyo po ako na makatagpo ko itong tao na to. I'm praying for him. Prepare his heart, Lord. Open his heart. Para pag nag-share ako sa kanya, bukas yung puso niya, tatanggapin niya yung isa. Ganon. Laging may plano. Amen? Tapos tutulog mo sa Diyos. Papa na, Lord, lagay mo sa aking puso. Then pray for it, and then action. Maliwanag po? Amen. Yan, tuloy po tayo. Asa na po tayo? Yan, pangalawa ay, una, analyze. So, nagawa na po natin yung analyze. Just like what Nehemiah did. Di po ba in-inspect niya? Walang nakakaalam. Kahit gabi. In-inspect niya yung bawat sira. Inaalam niya kung ano yung kinalalagyan. Sa buhay po natin, know your spiritual condition and status of your faith. Sabihin mo, tanong, okay po ba okay, Lord? Okay pa ba yung spiritual life ko? Diba? Then, make plan. Paano mo gagawin yung okay. Pangalawa, know what needs to be done, know what to repair. Your relationship to God and to other. Diba? Kasama po yun eh. Hindi lang yung relasyon mo, and even your relation to other. Yun yung ministry. Pangatlo. Yun. Pangatlo na po tayo. Pursue with your desire to reveal. Siyempre, hindi lang basta ka mananalangin. Hindi ka lang basta magpaplano. After nun, eto na. Kailangan mo nang ituloy. Pursue. Proceed. Kung ano yung plano mong rebuilding. Amen? Hindi lang puro panalangin. Amen? Hindi lang puro plano. Dapat may action. Nehemiah chapter 2 verse 17 to 18. Sabi dito,
Then I said to them, you see the trouble we are in. Jerusalem lies in ruins, and its gates have been burned with fire. Come, let us rebuild the wall of Jerusalem, and we will no longer be in disgrace. So, napag-aralan na po ni Nehemiah. Amen? Naipanalangin na niya. And then, eto na. Ipinasa na niya yung vision niya. Ipinasa na niya yung desire niya na muling itayo yung walls of Jerusalem. Kaya po ba niyang gawin ito mag-isa? Since ganun kalaki yung trabaho? Hindi po. Amen? So, yan. Naghanap siya ng mga makakasama niya. Ganun din po tayo, mga kapatid. You cannot do it your own. Amen? Hindi mo kaya yan. Kaya nga po, wag mong hinayan. Amen? If you need help, then ask for help. If you need prayer, ask prayer. Sa mga alam mo ganun, ahead. Diba? To your mentor. Please, pag-pray mo naman ako sa ganun kalagayan. Ganun po yun. I also tell them about the gracious hand of my God on me and what the king had said to me. They replied, let us start rebuilding. Wow. Dahil naipasa na ni Nehemiah. Yung vision, yung passion. Amen? Willing po ba tayo kapag may lumapit sa atin? Kapatid, tulungan mo po. Willing ba tayo? Parang kukunti na. So let us start rebuilding. Kaya nga po, time to rebuild. So they began this good work. Pansinin niyo po, good work. Diba? Sa harapan ng Diyos, napakagandang bagay dito. Na tayo ay ma-rebuild. Una, consult the Lord and look unto Jesus. In rebuilding, dapat kay Lord ka lang nakatingin. Amen! Hindi sa sitwasyon, hindi sa kahinaan mo, hindi sa kakulangan mo, kapatid. Amen? Kay Lord. In Hebrews 12, chapter 2, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who, for the joy that was set before him, endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Bakit kay Lord lang dapat tayo tumingin? During the process of rebuilding, at sa buong buhay natin. Sabi nga, huwag kang tumingin sa kaliwa, huwag kang tumingin sa kanan. Kay Lord lang. Why? Kasi si Lord lang yung makakaintindi sa'yo. Diba? Kay Lord ka lang makakakuha ng encouragement, ng strength, ng guidance, at yung provision, nanggagaling po sa Kanya. Kasi pag sa kapatid natin tayo tumingin, kahit gaano pa kayaman niya, wow, ang yaman. Diba? May time na mabibigo po tayo, may time na masasaktan tayo, may time na madidismaya tayo. Kasi hindi po perfecto yan. Amen? Kahit sa ating mga pastor, sa ating mga leaders, tingnan natin yung magandang ginagawa nila sa buhay nila. But never look at them. Magkaiba po yun, ha? Amen? Kung titingin tayo sa kapwa natin, tingnan natin yung ginagawa ni Lord sa Kanya. Hindi siya. Amen? Kasi pag siya, makikita natin yung wasak. Makikita natin yung kapintasan. Makikita natin yung pagkukulang. Amen? Pero pag nakita natin yung ginagawa ni Lord sa Kanya, mai-encourage na. Di po ba? So look unto Jesus. Next, look for someone who can help you to rebuild your life. Napakahalaga po nito, mga kapatid. And I thank the Lord, yan. Dahil meron po tayong mga cell group. Di po ba? Meron na rin kanina pa po meron. Let us join them. Amen? Kailangan natin yan. Mga care group natin. Kailangan natin ng may mentor. Kasi hindi po talaga natin kaya.
Hindi natin kayang mag-isa. Amen? So, pag may nananawagan, sino dito nangangailangan ng Bible study? Kapagad. O ba? Magpa-disciple po tayo. Amen? At pagdating ng time, tayo naman yung mag-disciple sa iba. Kaya nga sabi nung message ni Pastor, on the first Sunday, sarili mo muna. Amen? Rebuild your life. Then rebuild your life to the Lord. And then, rebuild, help others to rebuild. Amen? Kasi ka na eh. At dahil tinulungan ka ni Lord na ma-rebuild yung sarili mo, maging pagpapala ka naman sa iba, tulungan mo naman sila. Amen? Makabangon muli, mapalakas muli, ma-encourage muli na magpatuloy sa pagpapalaki. Kasi ang dami na pong discouragement ngayon. Kasi ninyo po, kahit mga matatagal ng Kristiyano, di po ba, minsan nawawala pa sa church. Yung iba, natuluyan ang nawala. Why? Kasi wala silang care group. Wala silang, isang nangangalaga sa kanila. Sarado sila eh. Amen. Kaya pag may kailangan tayo, don't hesitate. Nandito naman si Ate Gwen. Nagturo no? Nandito si Ate Eva. Yung mga cell group leaders natin, yung si Pastor. Diba? Anyone, yung parang sa hindi tupok ng puso mo, mamanalangin ka, Lord. Tulungan niyo po ako na meron akong mag-mentor sa akin. So kung sino yung nilagay ni Lord sa puso mo, then go. Huwag mo sarilinin, kapatid. Amen? Si Moses nga po di ba? Sino yung nasa kanan kaliwa niya? Si Aaron at saka sino yun? Parang nalimutan ko yung pangalan. Si Joshua at nung nakikipaglaban ng Israel, nanlulupay-pay, nahihirapan na siya. Si Caleb, nalimutan na. Mahirap talaga pag tumatanda. Kasi yung maghabog nakataas yung kamay niya, nahirapan na, siyempre, nangalay. Diba? So, katulong niya si Aaron, pagkatas yung isa, sa atin ni Lord. Masyado akong, Lord, maano na yung aking memory. Kaya kailangan lagi tayong magpasa. So, kailangan natin ang tulong ng bawat isa. Amen? Kaya nga sabi dito, look for someone. Yan ang ginawa ni Nehemiah. Hinanap niya yung mga leader ng Israelite. Amen? Tapos nagtalaga siya sa bawat portion na i-repair nila. Tulong-tulong, mga kapatid. Amen? So kapag meron tayong nakita na kapatid natin, nakita natin nanghihina, yan. Tulungan po natin sila. Help to rebuild one another. Lalo na po sa panahon niya, kailangan natin kapit kamay. Amen? Baka sabi nga po sa katabi niyo, magkapit kamay tayo. Panalangin natin ang bawat isa. Turuan ang bawat isa. Amen? At wag naman po tayong malaki na parang hindi na natin kailangan yung turo at tulong ng bawat isa. No, kapatid. Lahat kailangan natin yung tulong ng bawat isa. Yung pagtuturo ng bawat isa. Yung pag-akay ng bawat isa. Kaya napakalaki po yung ginagampanan ng isang care group. Napakahalaga po yung isang Christian. Join ourselves sa mga care group. Para may nagbabantay po sa atin, may tumutulong sa atin na maging malakas, ma-rebuild po tayo. Amen? Yan. So, kung wala pa pong ka-group, yan. Ate Gwen, balak na. Opo, kung gusto po natin maging matibay, maging matatag na Kristiyano, look for someone na makakatulong sa inyo. To grow. Amen? To be matured in faith. Kasi ang hirap po pag wala nagbabantay sa atin. Sa buhay ng natin, spiritual life natin, ang hirap po. Pero pag merong someone na magpapaalala sa'yo, di ba, sisita sa'yo, maitutuwid ka, mapapalakas ka, marirebuild ka, kapatid. Huwag kang magtulog. Amen? Kasi marami pong nakapaligid. Amen? Satan's like a roaring lion. Nag-aabang siya lagi ng pagkakataon na madibor ka. Na, mas Tagalog yun, madibor?
Dapain ka. Diba? Yan ang kaaway. Lagi yang nakaabang sa bawat pagkakataon ng pagkaka sa pananampalataya mo. Kaya better to look for someone ahead on your faith para siya yung magbabantay sa iyo, mananalangin para sa iyo, tutulong sa iyo. Amen? But what you need to do, open your heart. Diba? Huwag pong kani-kanino ha, mga kapatid. Ito po yung danger dyan. Kaya kailangan talaga matinding panalangin eh. Diba? Huwag kayong bukas ng bukas kung kani-kanino. Huwag yung share ng share. Look for someone whom you can trust. Na alam mo, spiritually matured, na alam mo, kayang i-handle yung secrets mo. Amen! Yan. Pero huwag po kayong matakot na magbukas sa taong yun. Kasi alam ko, siya yung nilalapit sa ng Diyos. Makakatulong for your spiritual growth. For rebuilding your faith. Amen? Hindi po natin kayang mag-isa. Walang soloistang Kristiyano. Amen? So, start from now, dapat po, as days goes, makikita natin. Yeah, may ka-group ka na. May nag-aalaga na sa'yo, kapatid. Amen? Lapit ka lang. Kung sino yung gusto mo na mag-mentor sa'yo. Willing po ba tayo, mga kapatid, yung mga nandito? Willing ba tayo mag-disciple? Gusto niyo malaking blessing? Oh, yan. Start from now. Amen? Kasi marami po tayong mga kapatid na wasak ang buhay. Diba? Maraming kailangang i-repair sa bawat isa. Kaya kailangan natin yung tulong nila, kailangan din natin silang tulungan. Yung mga mahihina, ating palakasin, tulungan. Kailangan ng panalangin, ating ipanalangin. Yung kailangan abutin, abutin. Amen. Yan. Naalala ko si Christian. Josh. Si Christian. Amen. Sige, tumingin nga po kayo sa paligid. Sino yung nilalagay sa puso ni Lord sa inyo, na kapatid natin, na nangangailangan? Diba? Huwag na po nating antayin na i-assign tayo. Diba? Start from now. Pray for him, pray for her. And ask the Lord kung to send you. Amen? Kausap siya, maabot siya, may panalangin siya. Kailangan po natin tulong ng bawat, lalo po sa panahon ngayon. Diba? Ang dami na pong natidepress. Sabi dito, sa Galatians chapter 6, verse 2, carry each other's burden. Diba? Sa Bible na po yan. And in this way, you will fulfill the law of Christ. Ano ba yung law of Christ? Love one another. Amen. At kasama po doon yung rebuilding one another. Praying for one another. Helping for one another. Amen. Yeah, yung buhay po natin, hindi lang para sa atin. Give it also to others. In James chapter 3, verse 5, verse 16, therefore, eto po confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. Sino po dito nangangailangan ng kagalingan? Yan. The prayer of a righteous person is powerful and effective. Amen? Kaya nga po yung sabi ko kanina, huwag kong kanina. Amen? Pag-pray mo muna kay Lord. Lord, ito po yung lingkod mo na nais mo na siya pinapitan ko. So pray for me, encourage me to share your word. Kasi ito po ako, nangihina po ako, Lord. Wasak po ako, Lord. Hirap na po ako. Amen? Sabi ni Lord. Carry each other's burden. Amen? Mahirap po yung rebuilding. Andiyan ang diablo. Tutuksuhin ka para hindi ka makapagpatuloy sa pagre-rebuild. And letter C, in pursuing, ano po yung una? Letter A, to pursue. Consult the Lord. Amen? Pangalawa, look for someone who's going to mentor you, who can help you in rebuilding. Pangatlo, be determined to rebuild no matter what.
Amen? Ito po, kailangan po natin to. In Nehemiah chapter 2, verse 19 to 20, sabi diyan, "But when Sanballat, the Horonite, Tobiah, the Ammonite, official, and Geshem, the Arab, heard about it, they mocked and ridiculed us. 'What is this you are doing?' They asked. 'Are you rebelling against the king?' I answered them by saying, 'The God of heaven will give us success. We, his servants, will start rebuilding. But as for you, you have no share in Jerusalem or any claim or historic right to..." Ang sabi doon, nung malaman, nung mabalitaan, nung mga oposisyon, ayan na. Diba? Anong ginawa nila? They ridiculed them. Alam niyo po mga kapatid, pag nakita ng kaaway, wow, Lord, thank you for the message. Simula ngayon, Lord, magsisimula na ako to rebuild my life. Naku, nakita niya. Uy, teka, active na to ah. Uy, teka, nagiging prayerful na to ah. Uy, teka, lagi na siya nagbabasa ng Bible ah. Ayan na. Diba? May opposition. Andyan ang kaaway. He will going to do everything to distract you. Amen? Kasi nakikita niya eh. Mararanasan mo yung napakagandang pangako ni Lord, yung mga blessing ni Lord. So, gagawa na yan ng paraan para muling ilihis yung isip mo. Para muli kang iligaw. Para i-distract ka at hindi ka magpatuloy. Amen? So, anong kailangan natin gawin? Andiyan eh. Yan ang gawain ng kaaway. Kaya nga sabi dyan eh. Sabi dyan, never mind the opposition. Yung mga humahad lang sa'yo, sayang yung linggo, sige na. At kikita ka. Sayang yung kita. Hindi ka papasok dahil mag-church ka. Sayang yung kita. OT pa naman pag Sunday. Bukod sa daily rate, may additional na 30%. Di po ba? Tapos pag nag-additional hours ka pa ng OT, naku, mas malaki. Pambira. Tingnan mo yung ginagawa ng kaaway mo. Di ba magkakatapusan na, dahil mong bayarin? Kung ano. Napakaganda pa naman yung pinrepare na message ni Lord. Sayang, wala na. Di po ba? Distraction. Amen? Maraming kilos ng kaaway para ilayo yung isip at puso natin sa Diyos. Sa plano natin para sa Diyos. Kaya sabi diyan, never mind the opposition. In Nehemiah chapter 6 verse 1, sabi diyan, when word came to Sanballat, Tobiah, Geshem, yan sabi diyan, Arab and the rest of our enemies, that I had rebuilt the wall and not a gap was left in it, though up to that time I had not set the doors in the gate. Sanballat and Geshem sent me this message. Ito pa sabi niya, come, let us meet together in one of the villages on the plain of Ono. But they were scheming to harm me. Yan ang plano ng kaaway, di ba? Tayo ay saktan. So I sent messenger to them with this reply, I am carrying on a great project and cannot go down. Why should the work stop while I leave it and go down to you? 4 times they sent me the same message, and each time I gave them the same. Amen? Nakapokus lang si Nehemiah on rebuilding. Kahit anong gawin ng mga oposisyon, nag-uupos sa kanya na i-rebuild yung wall. Sabi niya, bakit ako ihinto? Diba? Hindi ako pwedeng pumaba at sumama sa inyo. Kailangan focus. Amen? Dapat tayong handa. Handa natin sarili natin sa pwedeng hadlang gawin ng kaaway. Kasi alam ng kaaway magiging powerful Christian tayo. Magiging victorious Christian tayo once we have been rebuilt. Amen. Magiging kagamit-gamit tayo sa gawain ng Diyos. Magiging instrumento tayo ng Diyos sa kaluwalhatian niya. Kaya hahadlang at hahadlang ang kaaway sa planong gagawin mo to rebuild your life, to rebuild your faith.
Sabi ko, focus. Magpatuloy ka lang kapatid. Gaano pa man kadaming humahad lang sa iyo. Amen? Magpatuloy. Huwag pansinin. Sabi niya, remember, Satan will look ways to distract you. Yun po yung sinabi sa John 10:10. The thief comes only to steal and kill and destroy. I have come, sabi ni Lord, that they may have life and have it to the full. Gusto natin maranasan yung fullness ng gagaling kay Lord. Huwag tayong ma-distract. Amen? Destroy all the works of the enemy. Alisin yung anumang balakid sa buhay natin. Amen? Yung mga rubbles, yung mga basura, yung mga wasak, yung mga sira. Amen? In Nehemiah chapter 6, verse 15 to 16, sabi yan, so, the wall was finished on the 25th day of the month Elul. In ilang araw? 52 days. Pagbihira. What an amazing word. Amen? 52 days. Na-rebuild nila ang walls of Jerusalem. May imposible po ba sa Diyos? May imposible po ba sa Lord? Kapatid, kahit gaano ka kawasak sa oras na ito, kahit gaano ka nasasaktan sa oras na ito, kahit gaano kagulo ang isip mo at buhay mo sa oras na ito, even in 1 second, kayang-kaya. Ano ba? Naranasan nila Nehemiah. Gaano katagal sa normal process? Gaano katagal yung kailangan ikonsumo to rebuilding the wall of Jerusalem? Nasira, wasak, sinog. Yung paglilinis pa lang po nun, ganun na kahirap. Pero, dahil tama yung ginawa ni Nehemiah, unang-una, tumulog muna siya sa Diyos, nanalangin sa Diyos, he fasted for it. Amen? Pangalawa, he looked for some people na pwede niyang pagpasahan nung desire niya, nung vision niya. Diba? Amen? Yung rebuilding. Naipasa niya sa right people. Kaya ingat po tayo sa mga lalapitan natin. Amen? Be sure na ganun siya ka-spiritual. Ganun siya kalapit kay Lord. Para yun yung maipasa niya sa iyo. Amen? Yung kalakasan nang gagaling sa Diyos ang maipasa niya sa iyo. Nangyari, na-rebuild nila on that very small. Di po ba? Ang ikli. 52 days, di pa nga umabot ng 2 buwan. Tulong-tulong sila kasi right people, right process, right procedures. Amen. Kaya kailangan dito matinding pananalangin at paglalaan ng oras sa Diyos, pakikipag so that whatever needs to be done in our life, mabilis lang. Amen? It will happen. Mangyayari sa haba ng nais ng Diyos, sa kalooban ng Diyos, according to the perfect will of God. Amen? Nakakana sila ng matinding opposition. Beautiful. Para lang sila mahadlangan. Pero nagpa-distract pa sila. Oh, sabi nga nga, why am I going to stop? Bakit ako hihinto? Diba? Napakaganda nitong aming ginagawa. Para sa Diyos to. It is for the protection. Amen, mga kapatid. Once na na-rebuild tayo, tingnan po natin to. Diba? We will serve as the walls to our family. Amen? We will serve as their protection. Why? Kasi we're going to help them para maging malapit kay Lord. We're going to pray for them. Mapoprotection na natin yung ating pamilya. Amen? Kapatid, know your value. You must be dahil once na na-reveal tayo, makikita po natin kung gaano tayo gagamitin ng Diyos. Not only for ourselves, but also to our family, to our friends, at sa sino man na ilalapit natin natin Diyos.
Hindi lang po tayo ang mapagpapala, mga kapatid. Amen? Maging yung mga taong malalapit sa atin, sila ay mapagpapala through us. Di po ba napakaganda? Amen? So bakit tayo mananatiling wasak? Bakit tayo mananatiling sila? Start now. Start to rebuild our life in the Lord. Rebuild our faith. Amen? Our ministry. Start now. Pray. Plan. Amen? Ulit po tayo. Overtime. 52 days. And when all our enemies heard of it, ito po yung sila na nag-uupo, sila na kumukutya sa kanila, sabi dyan, all the nations around us were afraid and fell greatly in their own esteem. For they perceived that this work has been accomplished with the help of our. Wow, what a great accomplishment. Amen? Kaya. Pag sabi nga po kapatid, kaya. Amen? Walang imposible sa Diyos. Lahat po tayo mga kapatid. I'm not saying na kami perfecto, no. Ang dami pa rin po dapat nilipit sa amin. Diba? Kami po, nag-start po kami. Years. Yung proseso ng Panginoon. Pero to God be the glory. Nanatili kami nakatayo. Nagpapatuloy. Amen? Tinutulungan kami ng Panginoon na lahat ng wasak, lahat ng sira, lahat ng damage, unti-unti, unti-unti. Nire-repair, nire-rebuild. Kasi napakaganda ng takinan. At sa bawat isa sa atin. Amen? Nais ng Diyos, naranasan natin yung mga pangako niya. At kung hindi po tayo ma-rebuild, mahirap. Hindi natin maranasan. Huwag po nating hayaan na mahuli ang lahat. Habang may panahon, at hindi po yun bukas, start, ngayon. Amen? Bakit napik nyo nga po yung katabi nyo? Sabihin mo, kapatid, ngayon. Ngayon. Amen? Ngayon. Ngayon na ang panahon. Next. Number 2, set your heart and eyes on Jesus. Sabi dyan, change comes. Yan. Dumadating na yung pagbabago. Not when we are focusing on ourselves. But when we are keeping our eyes on Jesus. Amen. Magsisimula lang daw po yung pagbabago. Kasama kasi yung pagbabago sa rebuilding eh. Di po ba? Renewing. Restart. Huwag daw tumingin sa sarili. Kasi madidismaya lang tayo. Amen? Because we know our limit. We know our defects, no? Kulang-kulang ba? Totoo naman po yun eh. Kulang-kulang tayo. Marami tayong kakulangan. Yan, para medyo maganda ang dating. Hindi kulang-kulang. Pag sinabi kasi kulang-kulang, medyo, marami tayong kakulangan. Yun. Di po ba? Pero sabi nga, kay Lord tayo tumingin. Look unto His promises. Amen? Look on the wonderful plan that God has for each and every one. Amen? Napakaganda pong tingnan ng isang building na naayos, nabuo, na-remodel, na-upgrade. Amen? Kung titingnan mo siya, parang bagong pa. At gusto po ba nang mangyari yun sa buhay po natin? Na tayo ay yung talagang isang Kristiyano nagniningning, na yung mga lumalapit sa atin ay naliliwanagan, na nagiging pagpapala po tayo sa iba. To start the rebuilding process. Amen? Hindi po tayo nag-iisa mag-rebuild. Kailangan natin si Lord. Kailangan natin tulong ng bawat isa. So maging bukas po tayo. Nalalapit sa atin. Papapanalangin po. Amen? Then sabi dyan, yung challenge. Rebuild your life on the rock. Amen? Solid foundation po yun, rock. On Jesus. In Matthew chapter 7, verse 24 to 27.
Everyone then who hear this word of mine and does them, yan, hindi lang daw po nakikinig, gumagawa, will be like a wise man who built his house on the rock. And the rain fell, and the flood came, and the wind blew and beat on that house. But it did not fall, because it had been founded on. Amen? Lahat po tayo, hindi naman po lahat tayo nagsimula na sa bato na agad. Amen? Before, tinayo natin yung sarili natin sa buhanginan. Di po ba? And what are those stands for? Yan, mga worries of life. Diba? Mga suliranin. Diba? Yung mga bagay-bagay dito sa mundo. Stands po yan. Huwag po nating muling itayo ngayon na binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos. To rebuild our life, to rebuild our faith. Wala po tayo ibang gagawin. Let us build on it on the rock. Amen? Kay Lord. Because He is the solid rock. R. Redirect your life to Christ. Amen? In rebuilding, kailangan ng redirection. Kung naligaw ka, balik ka ulit sa tamang direksyon. Amen? Pangalawa, obey His word. Ano ba sinasabi ni Lord sa kanyang salita? And then, offer your life to Him. Offer mo ulit yung buhay mo kay Lord. Kung na-spend mo yan sa mga bagay-bagay dito sa mundo, sa mga hindi tama, then balik ulit kay Lord. Offer it once again unto our God. Pangatlo, confess all your sin. Ito po yung mga rabos. Amen? Ito po yung mga nagpapasira. Ito yung nagwawasak ng ating buhay. So, confess it all unto our God. Yung mga kasalanan, maliit man ang malaki. And, humble yourself or kneel down before our God. Know and do His will. Kneel down and then know and do His will. Amen. So, build your life on solid rock. Sabi sa Philippians chapter 1 verse 6, being confident of this very thing, that He who has begun a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ. Philippians chapter 1 verse 6. Amen? Si Lord yung nagpasimula ng magandang plano, magandang gawain sa buhay po natin. Amen? Napakaganda ng ginawa na, pinlano ng Diyos sa buhay natin. And there comes a times, naranasan natin, di ba? Na umiwalay tayo, naligaw tayo, nagkamali tayo, nagkasala tayo. Pero balik ulit tayo kay Lord. Kasi siya yung nagpasimula na magandang gawain, magandang plano sa buhay. Ano mang sira, ano mang wasak, ano mang diferensya, kayang-kayang ibalik yan ni Lord. Kayang-kaya ulit puuin ni Lord yung buhay po natin. Amen? In Nehemiah, alam niyo po, yung isa sa strategy na ginawa ng mga Jewish people to rebuilding, basahin niyo na lang po yung Book of Nehemiah, 1-5, para mabasa yung buong story. Alam niyo po, dahil nandun sila Sanballat, sila Tobiah, na nagbabanta sa kanila para wag lang maituloy ang building the walls. Ang ginawa nila, lahat sila may hawak na sandata. Hindi nila binitawan ang kanilang sandata. Yung mga naghahakot ng materyales, alam niyo po ba? And this is so touching. Yung mga gumagawa, hawak-hawak nila sa isang kamay, yung sandata nila. To protect themselves, to protect their life against the enemy. Habang yung isa, gumagawa. Mga kapatid, ano ang aral na itinuturo sa atin ko ng Diyos? Our sword, wala tayo ibang sandata, kundi ang salita ng Diyos. Never, ever, na bumitaw ka o bitawan mo ang iyong sandata. Amen? Dahil yan lang yung panangga natin. Yan yung sandata natin para tayo ay magtagumpay. Yan yung sandata natin para talunin ang ating mga kaaway. Ang kaaway, dahil it's like a rolling lion na laging nakaabang na tayo ay i-devour o
tawag doon? Lapain. Amen? Yan ang trabaho ng kaaway ni Satanas. Kaya siya dumating to kill, destroy, upang tayo pagnakawan. Amen? So ano pananggalang natin? It's the sword of the Spirit, which is the word of God. Amen? Gayahin natin sila. Kahit gaano kahirap. Ang hirap po nun Nagtatrabaho ka, hawak-hawak mo yung sandata mo, dala-dala mo yon. O nang that time, mabibigat po yun. Kasi gawa yun sa solid. Solid na bakal. Imagine gaano kabigat yun. Pasan-pasan nila yun, hawak-hawak nila habang nagtatrabaho sila. And yet, in just 52 days, natapos nila yung pagbibuild ng wall. Amen? Wala po tayong ibang pananggalang, kapatid. Wala tayong ibang sandata, kundi ang salita ng Diyos. Hold on to the word of God. Amen? Kasi yan po yung magpapalakas sa atin. Yan ang magtuturo sa atin ng tamang daan. Yan ang magtuturo sa atin kung paano tayo magtatagumpay. Kung paano natin lalabanan ang dyablo. Paano natin pagtatagumpayan ang tukso, ang kasalanan. Amen?